Hello guys, Xin Chào, Vietnam. So i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung naging experience ko sa immigration kahapon. Daming dumadaan na motor dito guys, grabe. Sobrang sarap na ito guys, itong pork rib sobrang malasa niya, promise. Kasi ang balita dito guys, medyo hindi ganun kalinis yung mga utensils nila dito. Ito na yung bolcha natin guys. Okay. Thank you. One down guys. Gaman! Hello guys, magandang gabi sa inyo. Itong araw na to, another travel vlog na naman tayo. Kasama ko pala yung family ko guys. Ayan, yung mother ko nauntog pa. Ayan, yung mga kapatid ko guys. Andun yung father ko sa dulo. So ngayon is pupunta kami ng Ho Chi Minh. Ayan, kung makikita nyo guys, nag-change pala kami ng gate. So yung new gate namin is 103. So time check, nasa 7:55 ng gabi guys. Yung flight namin, yung oras is nasa 10 ng gabi pa. So medyo maaga kami nakarating dito, mga bandang 5 ng hapon. So suggest ko rin yun sa inyo guys, kung pupunta man kayo dito sa terminal mismo, mas maganda kung 4 to 5 hours before your flight is nandito na kayo mismo sa terminal para at least, di ba, may ano kayo, may allotted na oras para hindi kayo maiwan ganyan. Ang pupuntahan namin is Ho Chi Minh. So bali 6 days kami. Actually pupunta pa kami ng Danang eh. So bali total is sa Ho Chi Minh kami is nasa 4 days kami mag-stay doon, tapos 2 days naman sa Danang. Hello guys, Xin Chào. So nandito na kami sa Vietnam, sa Ho Chi Minh City. So bali nakuha na namin yung mga bagahe namin. Ito yung pagkuhanan ng mga luggage. So bumibili lang kami ng eSIM dito kasi hindi kami nakabook sa Klook since madaling araw yung dating namin dito, kaya dito na lang kami bumili. Actually marami naman dito guys yung mga eSIM dito sa tapat ng ito yung pagkuhanan ng mga bagahe. So dito lang sa tapat, dito yung mga eSIM. So actually naka-fast pass kami guys. I highly recommend pag yung biyahe ninyo or yung flight ninyo is yung dating nyo dito sa Ho Chi Minh City is around 12 midnight. Kasi 12 midnight kami nakarating dito. Sobrang haba ng pila guys, grabe. So imagine na lang kung hindi kami naka-fast pass. Andun yung mga bagahe ng mga kita nyo ba yun? Teka, i-zoom ko. Ayan, yan yung mga bagahe ng nandun pa sa pila. Kami pa lang yun nandito guys. Actually, kunti lang yung nag-fast pass sa amin. Kami lang talaga. Halos yung mga kasabayan namin is puro mga Vietnamese. So I highly recommend kung ang flight ninyo is nasa around 12 midnight, mag-fast pass kayo guys. So nasa 900 plus to 1,000 pesos yung binayaran namin. Kesa sa puyat ka pa tapos ang haba ng pila, di ba? Sobrang hassle yun guys, promise. So after naming mag-pick up ng SIM card namin dito or bumili guys, na-search ko dito sa Google is nasa first floor lang din yung VP Bank. So yung VP Bank tsaka TP Bank guys is wala daw siyang extra fee. Kaya doon kami mag-withdraw. So update ko kayo mamaya guys kung naka-withdraw na kami. So dito pala sa Vietnam guys is bawal yung vape or e-cigarette. Paulit-ulit na sinasabi ng namin yun ng pilot namin. So if ever na mahilig kayong manigarilyo ganyan, vape, so wag nyo lang dalhin dito guys kasi malaki daw yung fine. So dito pala sa Vietnam guys, when comes sa oras, 1 hour ahead tayo. Eto guys, dito kami bumili ng eSIM card namin. Ayan yung pangalan niya. Family ko, sobrang pagod na. Buti na lang nag-avail talaga kami ng fast pass guys kasi hanggang ngayon, tingnan mo, meron naman ilan-ilan na nagpipick up na mga luggage nila dito pero sobrang konti lang. Depende talaga sa oras kasi yan eh. Kasi may mga vloggers na napapanood ako na after 20 minutes lang daw yung pila nila sa immigration. Pero dito kasi sa amin, sa case namin, buti na lang talaga nag-avail kami ng fast pass guys. And hindi na kami nagdalawang isip kasi 12 midnight yun eh, yung dating namin dito. Kaya alam namin na maraming tao and hindi talaga kami nagkamali. Eto yung mga bagahe nila guys. Marami pa rin hindi napipick up. The next day. Hello guys, Xin Chào, Vietnam. So nandito na tayo guys sa Ho Chi Minh City. So pasensya nga pala, hindi ko na kayo na-update kagabi or kanina lang pala. Kasi sobrang puyat namin, sobrang pagod guys since madaling araw yung dating natin dito. So kitang-kita nyo naman guys sa ating background ngayon. Nandito na tayo sa ating Airbnb, which is yung pangalan niya is NU Apartment dito sa Pham Ngo Lao, District 1, okay? So kung mag-i-stay man kayo dito sa Ho Chi Minh City guys, I suggest na dito lang din sa District 1 since medyo mas malapit lang siya sa airport, sa Tan Son Nhat International Airport. And then malapit lang lahat ng mga pasyalan, yung mga sikat na pasyalan dito sa Ho Chi Minh City like yung mga Bentan Market. So
District 1 lang yun guys, yung mga clothing apartment, lahat-lahat. So, I highly suggest kung magbubuk man kayo ng hotel ninyo, Airbnb man yan, dapat around District 1 lang guys. So, papakita ko lang muna guys yung kwarto natin, no? Actually, 4 yung binook namin na kwarto guys. Magkakaiwalay kami. So, solo lang natin dito, wala tayong kasama dito. So, yung ibang family natin, tagdadalawa sila. Tagdadalawang each room. So, bali, total, 4 na kwarto yung binook natin guys. So, yan. Papakita ko muna sa inyo guys. Ito yung pintuan natin. So, pagkapasok nyo guys, actually medyo ano lang siya maliit lang. And good for 2 persons naman dito each room. Ayan. So, medyo malawak naman tong bed nila guys. Tapos, ito yung aircon nila guys. And, ito yung, parang dito yung cabinet nyo guys. Or closet. So, meron ding mga hangers dito. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan guys. So, wag nyo na lang pansinin yung sampay ko dyan. So, may mga hangers dyan. Pwede kayo magsabit dyan ng mga damit ninyo, pantalon. And good thing, meron silang blower dito guys. Ayan, yung kulay pink. And then, may plancha. Tapos, meron din yung kabayo niya dito guys. So, okay din, malawak din. Tapos, sa kabila naman guys, more storage. Sobrang lawak dito guys, oh. Pwede kayo mag-store ng mga gamit nyo dito. Ayan. So, medyo maskip lang dito, no? Kasi, kung makikita nyo, nandito na yung bed natin, eh. Wala lang space dito. Pero okay lang. Kasi, pang 2 tao naman dito, eh. Goods na to, guys. Tapos, dito naman, may more storage dito or long table. Sa baba niya is pwede kayo mag-store ng mga gamit nyo dito, guys. Yung mga maleta nyo, ganyan. Tapos, nandito yung mini ref. May mini ref sila dito, guys. And, may tubig na rin siyang kasama. So, may basurahan din dito. And, ito naman yung window natin, guys. Ayan. So, ito lang naman yung view natin dito. So, good thing. Mas maganda kasi sa akin, may bintana talaga. Kasi sa mga ibang lugar na napupuntahan natin, na Airbnb, ganyan, or hotel pala, is katulad dun sa sa Taiwan, di ba? Walang bintana dun, guys. Walang sinag ng araw, kumbaga. So, good thing dito is meron. Ito din, guys. May TV din pala dito. Tapos, ito yung upuan nila guys. So, ganito lang kasikip guys. Okay na to kasi pang 2 tao. Ito pala yung remote ng aircon sa tabi ng pintuan. So, mura lang yung binook namin dito guys. Ipapakita ko na lang dyan sa screen. Parang 2K plus yata. Naghati-hati kami doon. Basta ilalagay ko na lang yung eksaktong price dito sa screen. Yung CR naman guys, nasa labas. Papakita ko sa inyo mamaya kasi may naliligo. So, time check pala tayo guys. Nasa 9:14. Actually, ahead tayo sa Pinas ng 1 oras dito sa Vietnam. So, ang oras ko dito is 9:14 sa Pinas. So, dito sa Vietnam guys is nasa 8:14 pa lang ng umaga, okay? So, medyo maaga tayong nagising guys. Kanina is nasa 3:00 na tayo ng madaling araw nakatulog. Tapos kanina nagising tayo ng 6:30 ng umaga. Sobrang aga kasi sobrang excited tayong gumala dito sa Vietnam guys, sa Ho Chi Minh City. So bago yan guys, pag-uusapan pala natin kung ano ba yung mga process or yung mga requirements na kailangan before kayo mag-travel dito sa Ho Chi Minh City. So una guys, pag-uusapan natin yung process or yung step by steps kung ano yung gagawin ninyo lalo na sa mga first timers dyan, pagpasok ninyo ng NAIA Terminal 3. Unang-una guys, pagpasok ninyo or before kayo pumasok dun sa may pintuan, meron parang guard na nakabantay dun. Ipapakita nyo lang yung booking information ninyo sa kanya. So, screenshot lang guys, papakita nyo lang sa cellphone nyo. After nun, papasukin na kayo. And pangalawa naman guys is yung travel tax. So, meron tayong 2 option kung paano magbayad ng travel tax. So, unang-una, pwede kayo magbayad online guys. So, ilalagay ko na lang yung link guys if ever na gusto nyo magbayad online. Yun nga lang, merong 50 pesos na charge online. So, I suggest na magdala kayo ng cash guys kasi pwede kayo magbayad ng cash doon sa counter mismo ng travel tax. And ang presyo niya is ganun pa rin naman, 1,620 pesos. So, as of May 2026, hindi pa po na-abolish yung travel tax natin, kasi parang hindi pa yata napipirmahan ng presidente. So, hopefully soon, sa mga travelers katulad natin, sana po ma-abolish na po yung travel tax kasi sobrang din yun sobrang laki din nun 1,620. Pampasalubong na rin yun di ba? And isa pa pala, pwede palang credit card yung pangbayad ninyo sa counter mismo guys. Yun nga lang, may charge na I think 20 pesos yata or 30 pesos. So I suggest na magdala na lang kayo ng cash ninyo guys at bayaran nyo na lang mismo doon sa counter ng travel tax. So pangatlo guys, kung nabayaran nyo na yung travel tax ninyo, so katabi lang naman usually ng travel tax yung screen kung saan makikita ninyo yung counter
kung saan kayo mag-check-in. So kung nakita nyo na kung ano yung counter ninyo ng pag-check-inan ninyo, so usually letters yan guys eh. Letter A, letter B, ganyan. So, pwede na kayo mag-check-in, okay? Kasi may makikita nyo naman kayo sa remarks is kung pwede na kayo mag-check-in. So, after nyo lang mabigay yung check-in luggage ninyo guys, dun naman na kayo dediretso sa immigration. So, itong immigration guys, ito yung pinaka-hinihintay ng lahat. So, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung naging experience ko sa immigration kahapon. So, palagi naman guys, pag nag-iibang bansa kami, family talaga yung kasama ko. And isa pa, pag family talaga yung kasama mo guys, walang kahirap-hirap talaga pagdating sa immigration. Dahil yung na-experience ko kahapon is sobrang smooth lang guys. Actually, parang isa lang yung tinanong sa akin eh, kung sino yung kasama ko. Kasi ako yung magkahiwalay kami guys sa pila. Hindi kami sama-sama katulad nung nag-Hong Kong kami ganyan. So, nung ako na yung nakapila, so pumunta na ako dun sa immigration, tinanong ako ng immigration officer na kung sino daw yung kasama ko. Tapos sabi ko family, tapos tinuro ko sila sa likod. Tapos sabi sa akin ng immigration officer is tawagin ko daw sila. So, tatlo kami noon kasi magkahiwalay yung ate ko since may sariling family na siya. Tapos yung mother ko magkahiwalay din kasi sa siya nauna na kasi siya. So, tatlo lang kami noon, ako, yung kapatid kong babae, tsaka yung father ko. Tapos, ayun, binigay lang namin yung passport namin guys, sabay tatak. Tapos, ayun, smile na sa camera. Wala lang tanong guys, isa lang yung tanong sa akin kung sino lang yung kasama ko. Kaya sa mga magta-travel dyan, kasama yung family guys, lalo na sa mga first-timers dyan, huwag kayong kabahan. Basta magdala lang kayo syempre ng mga requirements ninyo. Halimbawa, pag online seller kayo, magdala kayo ng, ako kasi online seller ako guys bank certificate, naka-ready na yan, yung mga history ng transactions. So far, yun lang naman yung nire-ready ko guys pag nag-ibang bansa kami. Kasi pang-anim na namin to guys, itong Vietnam na bansa namin. And never pa ako tinanong na kung ano ba yung work ko, ganyan. Kasi usually yung tinatanong lang sa akin is kung related ba ako or kung nagtatrabaho ba ako sa government. Tapos kung isang bansa kayo pupunta, yun lang naman yung usually na tinatanong pag mag-ibang bansa kayo guys. Kung anong work mo, kung hanggang kailan kayo, kung kailan yung balik ninyo, anong purpose ng travel. So usually yun lang naman yung mga katanungan pero hindi pa ako tinatanong ng mga ganung type ng question guys. So sa mga employed naman dyan guys, syempre mag-ready kayo ng payment slip, COE or Certificate of Employment. And kung nag-work man kayo sa government guys, dapat merong kasulatan na pinapayagan kayo ng boss ninyo para mag-vacation dito. So parang yun lang naman yata yung kailangan guys. Ilalagay ko na lang dyan sa screen kung may nakalimutan man ako. So yun guys, sobrang smooth talaga ng immigration namin so far. And I think, hindi, sa Taiwan yung pinakamadaling namin Kasi as in, walang talagang tanong. And sa mga requirements naman guys, before kayo mag-travel dito sa Vietnam, i-travel pala, okay? Muntikan ko na makalimutan. Mag-fill out muna kayo ng form ninyo online. Mas maganda kung sa app guys para mas madali. And pwede na kayo mag-fill out ng form guys 3 days before your flight. Isa pa pala guys, dito sa Ho Chi Minh City, meron na palang nire-require na arrival card. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa screen para makita nyo at makapag-fill out na kayo sa may mga flight na malapit na. Dito naman sa immigration dito sa Ho Chi Minh City guys, actually nakwento ko naman na siya kagabi or kanina. Sobrang haba guys. I highly recommend kung yung flight niyo is madaling araw. Nako, mag-avail kayo ng fast pass guys kasi sobrang haba ng pila kanina. Pero pagdating ninyo ng immigration guys, sobrang smooth naman na lahat. Ibibigay nyo lang yung passport ninyo tsaka yung boarding pass ninyo. Yung pre-arrival card, ang alam ko kasi merong QR yun guys Merong QR na dapat i-scan pero sa amin, hindi na namin binigay yung QR namin. I think automatic na siya magpapakita sa records ninyo kung nakapag-register na kayo. So ayun lang guys, napakadali lang, sobrang smooth. So ito na pala yung day 1 natin guys, March 23, 2026. And sobrang haba ng araw natin ngayon kasi day 1 pa lang natin guys, mag-shopping na tayo. And knowing na itong Vietnam or itong Ho Chi Minh City guys, known ito para sa shopping area, okay? Pag pumunta kayo dito, talagang pure shopping. Kasi pag pasyalan guys, medyo kunti lang yung pasyalan dito So ito pala yung pupuntahan natin ngayong araw na to guys, papakita ko na sa inyo. So ito yung itinerary namin guys, ginawa ko yan. So day 1 natin, which is Sabado pala ngayon. City tour tayo ngayon guys, so medyo chill lang tayo ngayon. Pupunta tayo sa Independence Palace, sa Notre Dame. Sarado pa yata yung Notre Dame ngayon ginagawa pa. Saigon Central Post Office, ganyan, sa Book Street. Meron din tayong mangilan-ngilan na pupuntahan na shopping areas guys, like yung clothing apartment. So, ayun guys. So, mahabang araw to. Papakita ko na lang sa inyo yung mga pupuntahan natin mamaya. Ayan, dito kami nag-i-stay guys. NU apartment. Tapos, dito sa kalsada na to, iskinita kasi to guys Marami siyang mga stores dito, mga kainan, ganyan. So, okay na din kasi pag nag-stay man kayo dito, at least hindi na kayo mahihirapan ng na humanap pa ng pagkain. Pero,
Hindi kami kakain dito guys. Ano kami kakain? Comtam de tam. Broken rice agad tayo ngayong umagang to guys. Kasi sobrang gutom namin and kahapon parang nakadalawang meals lang kami. Last na kain namin is nasa 5 PM pa. Kaya ngayon is talagang bakbakan tayo guys ngayong araw na to. Ang daming dumadaan na motor dito guys. Grabe. Uy, ano kaya to? Combo, Tietem. Pero hindi tayo kakain dito guys. Broken rice agad tayo ngayong umaga. So eto na yung sinasabi nila guys na pagtatawid sa Vietnam. Sobrang bibilis ng mga ano dito. Ang dami mga sakyan guys. So ang maganda kasi sa Airbnb na binook namin guys, malapit lang yung mga kainan. Actually malapit din dito yung Little Hanoi Egg Coffee. Tsaka yung Pha Vietnam nakita namin na daanan namin kagabi sa taxi. So marami ding mga hotel dito guys. Ayan, Ruby Star Hotel. So mag-hotel pala tayo. Actually tatlo yung accommodation natin, no? Airbnb tsaka dalawang hotel. Which is pag pumunta tayo ng Danang, mag-hotel tayo doon. Tapos, pagbabalik tayo dito sa Ho Chi Minh City, hotel ulit tayo. Ay, may seafood restaurant pala dito, guys, oh. Ito yung mga street food nila, guys, oh. More kainan dito, guys, oh. Mga coffee. Sa Comtam de Tam, nasa 8 minutes pa tayo, guys. Medyo, malayo pa ng konti. Meron din palang Comtam dito, guys, oh. Comtam Chihang. So, dito na lang kaya tayo. Siguro dun na lang tayo kasi maraming nagre-recommend dito, eh. Nandito na kami sa Comtam de Tam guys. Ito yung menu nila. Ayan. I-post nyo na lang. So sabi ng seller or yung may-ari, ito daw yung best seller. Itong pork belly with steamed rice and egg. Tsaka kung ayaw mo naman ng taba, itong grilled pork ribs with steamed rice. Yan, ito yung mga presyo nila. Itong Comtam de Tam guys, dito lang siya, parang skinita lang siya guys eh. Dito. Ayan, dito yung mga chilies nila, tapos mga veggies. Galing, no? Ayan, dito nila niluluto yung kanilang mga meat, guys. Yan, oh, yung pork belly nila. Eto, guys. Ito yung order natin. Tapos, sa harap niya is tong Highlands Coffee tsaka A25 Hotel. Eto na yung in-order natin, guys. Merong egg. Ito parang yata to? Tofu yata. Tapos pork ribs, may gulay. Tapos yung broken rice. Yan, ito yung family natin guys. Kumakain na tayo, Comtam de Tam. Doon sila ate. Tikman natin guys. Ito yung pork ribs na may taba. Sobrang malasa yung pork ribs guys. Grabe. Sobrang sarap na ito guys. Itong pork ribs, sobrang malasa niya, promise. Tapos meron din silang sineserve na patis guys. Kung nandito kayo, malapit kayo sa District 1, i-suggest na i-try nyo to, Comtam de Tam, promise guys. Sobrang sarap. Kakatapos lang namin kumain guys. Grabe, sobrang sarap ng ribs nila dito. So kung nandito kayo sa around District 1, kumain kayo dito, Comtam de Tam. Dito lang siya, oh. Iskinita lang siya guys. Sobrang sarap. Tapos natikman namin yung coffee nila. Matapang siya guys, pero masarap. Kasi gusto ko yung coffee na matapang. So next stop natin guys, pupunta tayo ng Little Hanoi Egg Coffee. So malapit lang naman dito from Comtam de Tam. Nasa 6 minutes lang yung walking guys. So tara, eto na yung nila guys, so sightseeing tour. Itong bus tour. So magaganyan tayo guys, I think sa second to the last day natin. Gabi yung natin, binook natin para kitang-kita yung city lights ng Vietnam guys. So, dito na pala yung Central Market. Kakatabi lang sila, guys. Yan, tapos maraming mga restaurants dito. Ayan, meron ding Indian restaurant dito kung gusto nyo. So, halo-halo dito, guys, na mga kainan. Hindi lang Vietnamese food. Meron din pala mga iba't ibang cuisine dito. Ganda dito, guys. So, yung mga puno. Pwede kayo magpa-picture dito. Malapit na tayo sa guys, sa Little Hanoi Egg Coffee. Nasa 1 minute na lang, tawid na lang tayo dito. Ayan, dyan banda. Ang daming mga guys, so parang karinderya style. So dito na pala yung Little Hanoi Egg Coffee. Iskinita din siya. Ayan, medyo marami silang branch dito guys sa Ho Chi Minh. So ito na yung Little Hanoi Egg Coffee. Mukhang masarap dito guys, oh. Grabe.
Actually, parang pagkain lang natin yung mga minudo, mga adobo, ganun lang din yung nila parang kulay nila. So, dito pala sa branch ng Little Hanoi Egg Coffee, guys, puno na sila. So, ang bait ng staff nila dun kasi ni-request kami na papuntahin dun sa another branch nila, which is 3 minutes lang naman na paglalakad, guys. Sa Kikon yata yung pagbasa nito. So, punta na lang natin, guys. Mabilis lang naman to. Ayun, guys, kita ko na yung Little Hanoi Egg Coffee. Ayun, no. So, tawid lang tayo dito. Hello. Eto, guys. Little Hanoi Egg Coffee. So, pina-reserve na tayo ng table dito kasi sinabi dun sa sa isang branch nila na reservean tayo. Mabait yung staff nila dito, guys. May pa-welcome drinks pa sila, guys. So, cinnamon tea. Ito yung menu nila dito, guys. Yan, para makita nyo. Ito yung mga presyo nila. I-post nyo na lang. So, syempre, ang orderin natin dito is yung sikat na egg coffee nila. Para matry naman natin. Ayan. May mga pancakes din sila dito, guys. So, mga breakfast. Meron din sila mga toast dito. Ayan. Mga breakfast. Omelette. Ayan. Meron din silang Vietnamese food, syempre, guys. Ito na yung order natin, guys. Ito yung order nila, guys. Salted caramel. Tapos ito, raspberry or honey. Honey lime. Tapos coconut coffee, guys, kay mama. Ito yung mga nila, isa sa best seller nila. So, try muna natin to. Mas masarap pala, guys, pag inalo mo. Doon yung niya, yung coffee niya. Meron silang bread dito, guys. Ito yung sausawan niya. Parang egg din yata to. Pare lang dito sa in-order ko. So, try natin dito. Yung kasi, yung sausawan nito is walang coffee. Pero ito, try natin may coffee. Sarap ng may coffee, guys. So, nakabayad na kami, guys. Ang total bill namin is 265,000 dong, which is okay na rin. Sobrang nakakabusog din. Ito yung pinuntahan natin, guys. Tapos na kami, guys, sa Little Hanoi Egg Coffee. Masasabi ko na para sa akin, ang pinaka-favorite ko doon is yung salted caramel coffee, which is yung order ng kapatid ko. So, yung egg coffee, guys, okay lang sa akin. Masarap din naman yun. Pero pag natapos mo lang inumin lahat ng egg coffee na yun, is yung pinaka-coffee niya mismo is mapait. Pero para sa akin, fan kasi ako ng ng mapait na coffee, kaya okay para sa akin. Pero feel ko hindi para sa lahat yun. Kasi yung iba feel ko hindi fan ng mapait na coffee. Yung coconut coffee naman, guys, lasa mo yung coconut coffee pero hindi ko siya ganun ka-trip para sa akin. Ang favorite ko talaga is yung salted caramel egg coffee. So, try ulit natin orderin to in case. I-grab-grab na lang natin, guys. Sobrang sarap. So, next na destination natin, guys, is pupunta tayo ng Independence Palace. Nakabook na tayo nun sa Klook. Magkano ba yung binayaran namin nun? Ilalagay ko na lang dyan sa screen. Nakalimutan ko. Basta mura lang yun, guys. Parang wala pang 200 yun eh. Mag-grab na lang kami papunta dun, guys. So, nandito na kami, guys, sa Independence Palace. Ang binayaran namin sa Grab is 29,000 dong lang. Sobrang mura. Tapos hati pa kaming tatlo, guys. Di ba? Kaya may trend naman sila dito, guys, MRT. Pero the fact na ang mura talaga ng Grab dito, talagang hindi ka na magtitrend, guys eh. So, ito yung Independence Palace, guys, oh. Sila mama, sila papa. Pupunta muna tayo sa ticketing office nila. So, sa weather naman, guys, mas maganda na yung maaraw. Tingnan nyo, ang ganda ng weather ngayon, maaraw siya. Mas maganda na yung ganitong maaraw, guys, kaysa naman sa umuulan, di ba? Ayan, dito sa harap ng ticketing office, may ice cream na binibenta dito. Ayan, may cup pa, guys, oh, yung sombrero. So, yung sombrero, guys, sa na lang tayo bibili sa Hoi An. Kasi pupunta tayo dun eh. Ito yung ice cream nila, guys, oh. Parang yung atin lang, merong apa, tapos merong tinapay. Yan yung ice cream nila, guys, oh. Kumakain yung pamangkin ko. Magkano yan? 15,000 dong lang, guys, ice cream. Magkano yun? Convert nga natin. So, 35 pesos siya, guys. Medyo siya, mahal lang konti. Since ang kunti lang niya. Pero okay na rin, di ba? At least na-try natin yung ice cream nila dito. So, dito pala yung ticketing office nila, guys. Doon kayo idadrop ng Grab. Tapos, diretso lang kayo dito. Ayan, dito na yung ticketing office nila, guys. Tapos, i-assist na lang kayo ni Kuya na naka-red. Ito yung, papakita nyo lang yung ticket, guys. Pagpasok nyo, i-scan lang yata yung QR dito. Papakita nyo lang dyan, tapos i-scan nyo lang dito.
Pwede kayong sumakay. Tapos sa tapat lang guys, meron din palang bilihin ng mga ano dito, sweets, pampalamig, may mga drinks din. So ito pala guys, sobrang mura. Pag mag-avail kayo nito, kasi since family kami, marami kami, is 25,000 dong lang. Okay, each yun ah. Tapos, pag may kasama kayong bata, free na. I-compute nga natin guys kung magkano yun. 25,000 dong. Ayan lang guys, so 50 pesos lang, okay na rin. Full tour na siya guys. Kaya i-avail namin to. Ito guys, sasakay na tayo. Diba? Mura lang guys. 25,000 dong. Dito tayo sa likod. Yan, umaandar na guys. Graduate na yung mga bata. Hello, xin chào. May prenup guys. So meron din palang mga ano dito. Ayan, may playground dyan. Tapos meron din mga kainan dyan. Maraming coffee shops dito guys. Ayan, Dindok Lap Cafe. Tapos may nagtitenis pa dito. Bentang Hotel guys. Tapos ito parang post office na yata to eh. Ano yung maganda na yan. Tapos ito yung Notre Dame. Ayan, may cafe ulit dito guys. Ito yung buong mapa ng Independence Palace guys. So bali isang ikot lang pala siya itong sinakyan natin. Pero okay lang, wag na tayong magreklamo kasi 58 pesos lang naman. At least na experience na natin, di ba? So super worth it para sa akin. Kung kayo guys, kung pumunta kayo dito sa Ho Chi Minh City, I suggest na mag-avail kayo ng sasakyan na yun. 58 pesos lang guys. Okay na rin. At least malilibot nyo to ng ano. Kasi pag nilibot nyo to ng ganitong oras, time check tayo, nasa 11:04 ng umaga. Sobrang init ngayon guys. Magsasakyan na lang kayo guys. Ito na yung Independence Palace guys. Gandang lawak dito. So dito sa Ho Chi Minh City, akala nyo puro shopping lang. Siyempre, meron din mga pasyalan dito. Yun nga lang, medyo kunti lang. Kasi alam naman natin, pag sinabi nating Ho Chi Minh City is pure shopping yan guys. So, hindi naman pure shopping yung pinunta talaga natin dito. I mean, mag-shopping tayo. Marami tayong shopping na nakalagay sa itinerary natin. Pero, syempre, puntahan din natin yung mga sikat na spots dito, na mga puntahan dito kumbaga. Para naman masulit natin yung Ho Chi Minh, di ba? Hindi naman puro shopping lang. So ayan, dito tayo umikot kanina guys. Ito yung tangke, tapos ang cute ng mga bata oh. Graduation nila. So pag nandito kayo sa ganitong kainit na lugar guys, huwag niyong kalimutan magdala ng cup. Importante yan, cup. Magdala din kayo ng payong, syempre. Tapos may mga fans din kami dito guys, nakalagay dito sa bag ko. Sobrang init dito ngayon guys. Tapos magdala na rin kayo ng sariling tubig ninyo. Ito guys, tip ko sa inyo to. Pagkakain kayo sa mga restaurants or basta kahit saan, sa gilid-gilid ganyan. Sa totoo lang, nagdala pa nga kami ng sarili naming utensils eh. Yung plastic spoons, tsaka forks, tapos nagdala din kami ng chopsticks. Kasi ang balita dito guys, medyo hindi ganun kalinis yung mga utensils nila dito. Or kung wala naman kayong madalang mga utensils, bili na lang kayo ng wipes or magdala kayo ng wipes. Punasan na lang ninyo yung mga utensils ninyo. Tapos wag pala kayong iinom ng service water guys. Iwas sakit ng tiyan. Nandito na tayo sa entrance nila. Ito yung floors nila. First floor, second floor, third floor. Hanggang fourth floor pa pala guys. Tapos meron din silang bunker tsaka ground floor. So, pasok tayo guys. Hopefully may aircon dito kasi sobrang init. Pagkapasok nyo guys, dito sa left, ito yung parang pinagmimitingan yata nila dati. Ganda dito guys, kaso bawal pumasok. Second floor dito. Explore na lang natin dito. Bawal pala pumasok sa mga ganyan no. May siya, may harang. Ang ganda dito. So ito lang naman yung minagstayan or presidential nung era ni Ho Chi Minh guys. So kung gusto nyong malaman about dito is meron yatang audio guide dito. Kasi may mga tao dito na naka-headset, ganun. So mag-avail na lang kayo nun guys kung gusto nyo.
Ito pala yung conference hall nila guys. Ito yung second floor nila guys. Meron palang ano dito, parang souvenir stores. Ito yung pangalan niya. Dean Design Store. May mga cups dito guys. Ito yung para siyang ano eh, ano ba to? Pang display. Ito pala yung mga presyo. 100,000 to 354,000. Itong mga earrings. So marami dito, mga display. Meron din mga bags dito. Mga tote bags, ayan. So ito yung mga presyo nila guys. May mga socks pa sila. May ref magnet din sila dito guys. 150,000 dong. Ayan, maraming designs. Hindi pala aircon dito guys. Ano siya, open area. May mga bintana nakabukas. Pero ano, hindi naman ganun kainit. Presko naman siya. So sa paakyat guys, ito yung wardrobe nila. Lawak din Ganda ng mga damit nila dito. So ito naman yung presidential bedroom guys. Yung gandang lawak. Tapos glass pa yung ano niya, yung stairs niya. Tingnan nyo yung TV nila guys, lumang-luma. Tapos yung telepono, ang cute ng telepono, kulay pink. Ayun Ito yung bedroom guys. Parang ang liit no? Ang liit ng bedroom guys, medyo maliit lang pala siguro yung si Ho Chi Minh. Tapos, I believe yan yung asawa niya, yung nasa picture. Sobrang luma ng mga gamit dito guys, syempre. Tapos, ito yung CR. Yung lawak ng CR nila. May game room din pala guys. Ayan yan yung Scrabble kung makikita nyo. Tapos, ito may mga chairs. Wala pang cellphone noon guys. Puro mga Scrabble, ganun yung laro nila dito. Ang ganda ng view dito guys Kita nyo? Ang ganda guys, ang ganda dito sa sa Ho Chi Minh. So far, yung mga napupuntahan natin guys, sobrang sulit. And ang maganda naman dito sa city tour na ginawa nating itinerary is malapit lang guys sa mga next na pupuntahan natin. Tulad ng Notre Dame, tsaka yung Saigon Book Street. Okay, so pupunta na tayo din ngayon guys. With the fam, dyan sila. Dito pala yung CR guys Dito sa baba. Meron dito. So, tapos na kami dito sa Independence Palace. Pupunta na kami sa Notre Dame. Magkakatabi na yun guys yung Notre Dame. Tapos yung post office. Saigon Post Office. So, maglalakad na lang tayo guys since malalapit lang naman to. Dito sa Ho Chi Minh City, pansin ko hindi uso yung mga drinking water nila. Compared sa mga napuntan namin na bansa tulad ng Taiwan. Yung napuntan namin na ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung sa Shilin, yung National Palace Museum nila. So marami mga doon guys, mga drinking water, yung mga fountain. So dito guys, naghahanap kami ng tubig dito. Wala. So bibili na lang tayo. Meron doon sa may entrance Mura lang naman yung tubig nila guys. Yung nabili ko dun sa may pinagkainan namin kanina is nasa 5,000 dong lang. So nasa around 11 pesos lang pala guys. Okay na din, parang same lang din sa atin. Meron silang sineset up dito. Ano kaya to? Parang may event niya ata mamaya guys. Ito yung tubig nila dito guys. Merong mga tubig dito. 15,000 dong. Medyo mataas. Siyempre, naman na to palas naman na to kaya may patong talaga. May mga coffee din sila dito, may mga soft drinks. Nagpahinga lang kami saglit dyan guys. Sobrang init. Tapos itong tubig na binili namin, nasa 46 pesos pag kinonvert mo, which is 15,000 BND. Medyo mahal guys. Since, okay lang naman, understandable since dito naman siya mismo sa sa loob, sa palace mismo, kaya may patong na rin. So, pupunta na tayo sa Notre Dame Cathedral. Magpipicture lang tayo doon since sarado naman. Magkakatabi lang naman yung pupuntahan natin dito guys sa Notre Dame Cathedral tsaka sa Post Office. After nun, mag-shopping tayo guys sa clothing apartment. Tapos, kakain muna pala tayo sa Buncha. So, try natin yung Buncha guys. Google Maps lang tayo guys. Mula dito sa Palace is 7 minutes na paglalakad lang. So, lakarin na natin to guys. Laban tayo kahit mainit.
Ito na yung hop-on tour, bus tour. Sobrang excited na ako dyan guys sa gabi. And first time namin maka-experience ng ganyan since medyo nakukulangan kami sa mga ibang bansa na napupuntan namin before. Medyo kulang yung time namin. Kaya ngayon, sabi ko, hindi natin papalampasin habang nandito na tayo sa Ho Chi Minh City. Nandun na yung Notre Dame guys. Magpapapicture lang tayo dyan sa labas. Sobrang daming kapihan dito guys, legit. Meron ding Italianis, mga pizzas, ribs, beer. Halo-halo dito guys, nakakatawa, hindi lang purong Vietnamese food yung meron dito no, sa Ho Chi Minh. Etong Notre Dame pala guys, hindi ko lang sure kung kailan matatapos to. Ang alam ko, next year pa to matatapos eh. Ito na yung famous Notre Dame na cathedral guys, ginagawa pa hanggang ngayon. As of May 23, 2026. So ayon sa Google no, sa research ko, late 2027 daw siya matatapos. Itong mga kagamitan niya guys, ano to galing French pa ginagawa pa dun, no? Ganda siguro to guys pag natapos. So dito na yung Notre Dame guys. Tapos sa likod lang niya, ito na yung Central Post Office. May statwa din dito. Ito na yung famous Saigon Central Post Office. So nasa 12:10 na ng hapon. Try natin bumili ng mga dyan, sulat. Try natin magpadala ng letter. Dito sa entrance guys, pwede kayong bumili ng letter. Ayan, meron din dito, kaliwat kanan. Tapos meron din dito sa padiretso. Hindi lang pala puro mga letters dito. Meron din mga sing-sing, mga jewelries. Ito yung mga sulat, no? Meron din mga hats. Ito, tignan natin kung magkano to. Kano to, walang presyo. Ang ganda ng ganito guys. So yung hat ng ng Vietnam, 90,000 dong. Meron din mga displays dito, mga figurines. Meron din mga ref magnet dito. Katulad nito, Vietnam is 55,000 dong. Lalagay ko na lang yung conversion niya dito sa screen para may idea kayo. Yan, 80,000 dong naman to. So marami namang mga design dito. Ito, Vietnam, meron dito. 70,000 dong. Meron din mga cups dito. Itong ganda na ito. Vietnam, 125,000 dong. Kano yun? I-convert nga natin. So, 292 pesos guys. Okay na rin. Tote bags, meron din. 400,000 dong. Ito yung kanilang mga designs. Madami. Tapos may mga wallet sila dito, mga purse. 40,000 dong. Cute na ito guys, oh. Sombrero. Pang display, 190,000 dong. Yan, meron din to. 150,000 dong to. Chopsticks guys. Ito. Sa mga naghahanap, 370,000 dong. Dalawang pares. Nandito si Pikachu guys, oh. 130,000 dong. Meron din silang homemade soap guys. Organic, 60,000 dong. Meron din sila mga sunblock dito, SPF 50% or 50 plus, 90,000 dong. Yan, ito naman yung pang katawan naman to. Lip balm yata to. Yung mga shirts nila guys, 420,000 dong. Ito yung mga design nila, oh. Dito sa may gitna, meron din dito. Meron din pala dito yung hop-on, hop-off tour. Yan yung presyo niya guys. So tayo, nabook na natin sa Look. So, ganun din naman yung meron dito. Puro mga souvenirs, mga pang-displays. Mga postcards, meron din dito. Dito yung postcard guys, ang haba ng pila. Ito yung inavail na mga kapatid ko guys na postcard. So, depende sa design. Ang presyo nito is 45,000 dong each. Yan. So, papadala nila sa bahay namin. Pag magpapadala ka dito guys sa Philippines, ang presyo ay nasa 25,000 dong. Okay? After nyo malagay yung parang pandikit guys, ilalagay nyo na siya dito sa may basket. So tapos na tayo guys sa central office. Medyo inabot tayo ng 1 oras mahigit doon. So time check muna tayo, nasa 1 PM na ng hapon. Magla-lunch na tayo sa sa Buncha by Hanoi Corner. So mataas yung ratings niya sa Google, nasa 4.8 to 4.9. And marami ding nakakain doon, thousands din, kaya titry natin yung Buncha guys. Yun, noodles yun, tapos meron siyang parang sabaw. Isasawsaw mo yung noodles. So I can't wait na i-try natin yun. Ito na pala yung Book Street. Dito na pala yun.
Pero mamaya na namin pupuntahan yung Book Street guys kasi nagugutom na yung bata. So magkakalapit lang pala sila guys, yung Notre Dame, yung Post Office, tsaka yung Book Street. Tsaka na rin yung yung Independence Palace. Kaya maganda siyang i-city tour. Isang araw nyo na kumbaga. So sa papuntang kakainan natin guys sa Buncha by Hanoi Corner, nalakarin na lang natin, nasa 12 minutes pa na paglalakad. And good thing guys, medyo kumulimlim na siya. Ayan. Hopefully hindi umulan guys. Kasi medyo medyo black na yung ulap. May banh mi dun guys, oh. Banh mi Madam Vin. Hindi pa tayo nakakain ng banh mi as of now. Pero sa Hanoi kasi guys, sa Hoi An, marami kasing banh mi dun. Tapos meron din yung sikat na yung Madam Queen, tsaka yung tinikman ni Anthony Bourdain. So doon na lang tayo titikim ng banh mi. So malapit na tayo guys. Nandito na pala tayo. Ayan. Buncha Hanoi Corner. Basta pag iskinita guys, yung medyo malayo sa kalsada, masarap yan. So dito tayo kakain guys. Ito yung menu nila guys. Tapos ito yung sa likod yung drinks. Ito yung orderin natin. Buncha Hanoi with 1 fried spring roll for 88,000 BNB. Ito na yung buncha natin guys. So ito yung parang sauce niya. Tapos ito yung noodles. Ito yung meat niya, may spring rolls, tapos gulay. Sobrang dami din pala, no? May garlic tsaka chili din dito. Tapos lagyan natin ng mga dahon-dahon. Sarap din siya guys, masarap. Ito para siyang medyo hindi siya maalat. Nasa sweet side siya, pero feel ko parang patis nila to eh. Yung patis kasi nila dito parang matamis siya, gano'n. Sarap ng karne nila guys dito. Tapos ito yung meatballs nila. Parang burger patty. Food treat with the fam guys. Food treat. Ito yung spring rolls nila guys. May gulay, tapos may kunting meat. Sausaw natin. Tapos na kaming kumain guys. Grabe, sobrang bigat ng buncha pala. So kung pupunta kayo dito guys sa Ho Chi Minh City, consider nyo to. Buncha by Hanoi Corner. Yan, dito na yung family ko guys. Busog na busog, sobrang busog. Ang dami ng serving. So dapat pupunta pa kami ng Book Street. Kaso hindi na kami pupunta. Sa na lang kami guys, sa clothing market. Bali mag-grab na lang kami papunta doon kasi medyo malayo ng konti. Parang 10 minutes na via grab. Pero paglalakarin muna sa 26 minutes. So nandito na kami sa clothing apartment guys. Dito. Yan, nakit lang tayo dito. Yan yung pangalan niya guys, oh. So, ang pamasahe namin is 41,000 NTD lang. Ayan, dito na guys. Marami na dito. Ito yung mga damit nila dito guys. So, ang presyo is 420,000 BND. Parang nasa 980 pesos. Pero ang gaganda ng design nila, oh. Yan, no? Tapos ito yung likod niya. Ito yung mga pants nila dito guys. Magkano to? 790,000 NTD. Itong ganda na ito. May mga bags din sila dito guys na panglalaki. So puro panlalaki dito guys. Ito yung presyo niya. 455,000 dong. Meron pa dito. Itong ganda rin na ito. 530,000 dong. Kukunin natin yung puti guys. Ang ganda ng ng fitting nila. Okay. Thank you. Where are you from? Philippines. Yeah. Kamusta? Kamusta? Wala na bang iwan din? One down guys. Ito yung pangalan nila. U2M2. Ayan. Ang ganda ng ng fitting ng shirt. Boxy tapos medyo siya, crop siya. So ito yung katabi niya guys. Ito puro pang babae dito. So karamihan puro pang babae. Pambabae na naman to. Tapos dito pang babae na naman guys. Nandito kami ito yung pangalan ng store nila guys. 98S Young. Ang ganda na itong damit to. Distress siya, may mga butas. Ang ganda ng mga tela guys. Ang kapal ng tela. Kapag Oo, makapal yung mga tela nila. Ganda. Guys. Ganda rin ah. So, akit lang kayo guys. Marami pa dito. Literal na clothing apartment.
Meron din mga souvenirs dito. Ganda nito guys. Kumiki ng 450,000 dong. So sa section na to guys, ang price range nito nasa 380,000 dong pataas. Ang gaganda ng tela ng ng damit nila guys, promise ang kakapal. Tapos ang gaganda din ng design nila. Ayun no. Meron sa likod, Saigon nakalagay. Ang ganda rin nito eh. Di ba? The Bitsy guys, ito puro pang babae. Yan, pang babae na naman dito, The Dawn, Blue Mode. Ayan, pwede dito, may pang lalaki. Ganda guys oh. Ano siya parang ganyan no. Naka-lock siya na ganyan. 1,100,000 dong. Ito yung mga pants nila, ang ganda rin na ito. Kaso super baggy. Presyo niya is 1,450,000 dong. Ito, ang presyo nito is 390,000 dong. Ayan no. Tapos ito yung sarap niya, simple lang. Ayan, marami pa dito. Iba't iba yung design niya. Pero medyo manipis yung tela ng iba dito. Ito manipis yung tela niya. Nakabili ulit tayo guys. Binili ko na yung parang distress na shirt kanina, which is 450,000 dong. So tapos na kami mamili guys. Ito yung mga napamili ng family ko. Yan no. May mga shopping na first day pa lang guys. Pupunta na kami ng guys, ng Saigon Center / Takashimaya. Yan lang siya guys oh. Dito yung clothing apartment. Tapos 2-minute walk lang. Diyan na mismo yung mall. Ayan no, yan yung may Uniqlo. So punta tayo dyan guys. Ito na yung Saigon Center guys. So yan, kitang-kita nyo yung Uniqlo. So tawid lang tayo dito. Malapit lang siya sa guys, sa clothing apartment. Sakto, pagkaraan nyo sa clothing apartment, diretso na kayo dito sa Saigon Center. Ito yung mga meron guys sa Saigon Center Mall. Adidas, Havaianas, ayan. Ang dami din pala. Tapos ito na yung Takashimaya guys. Puro branded na mga luxury brand kumbaga. Yan yung mga Dior. So halo-halo na sila dito. So dito sa Takashimaya guys, merong short fifth dito. Ito yung mga bags na bibilhin ng kapatid ko. So ito kasi yung uso ngayon na brand. Ito yung mga presyo niya. Ayan 1,595,000 NTD. So marami namang mga design ito. Parang maganda to guys para sa akin. So, ganun din yung presyo niya. So punta na lang kayo dito guys if ever sa Takashimaya Mall. Loob siya mismo ng Saigon Center. So if ever na bibili kayo ng items guys, dito lang yung tax refund nila. So dun yung cashier nila, sa may dulo lang, sa may left side. Tapos dito yung tax refund. Ayan yung pangalan niya. Ito na yung Uniqlo nila guys dito sa Saigon Center. Check natin yung mga presyo. Ito yung mga pang-running guys. 499,000 dong pala. Ang ganda ng polo guys oh. 599,000 BND. So parang nasa 1.4 PHP. Ito meron din mga pants. 799,000 dong. Ganyan siya. So ang lawak ng ng Uniqlo store nila dito sa Saigon Center guys. Sobrang daming choices. Ito yung mga polo nila. Meron yung ganitong nabili namin guys sa SM Baguio. So dito is 1,499,000 dong. Parang nasa 3,000 plus siya. Pero yung nabili namin sa Pinas is nasa around 2,000 plus lang. Kasi naka-sale yun eh. So parang ganun lang din yung presyo guys. Dito kasi nasaktuhan namin na hindi sale. Pagkalabas nyo guys dito sa mall na to, sa Saigon Center, yun na pala yung Saigon Square. Yan no, sa harap niya lang. Pero hindi na kami pupunta dyan. Ang pupunta na lang namin is sa 111 Concept Store. So maglakad na lang tayo guys. 6 minutes na lang na paglalakad. Ito na yung Bitexco Financial Tower guys. So hindi tayo pupunta dyan. Actually pwede kayong pupunta dyan eh.
Yun no, dun sa may, ayan, pwede kayong tumaas dyan. Parang nasa 500 plus yung bayad, pero doon na lang kami pupunta sa Landmark 81 kasi same lang naman sila eh. Yun nga lang, mas mataas yung Landmark 81 guys. So sa Landmark 81 naman, magkakape lang kami doon sa may Blank Sky Lunch. Gagawin natin yun sa last day natin. Sweet potato guys, oh. Dinidip fry nila. So ang presyo is 25,000 dong lang yung isang piraso. So nandito kami sa 111 Concept Store guys. Ito yung mga tinda nila dito, mga ukay. So katulad na itong cup nito, nasa 420,000 dong. Meron din mga bags dito. Yan, ito rin yung makikita, mga pambabae guys. Sa baba yung panglalaki. Dito sa second floor is pambabae. Ayan, ito yung mga t-shirts nila. Mga bags. Tapos meron din mga notebooks dito, ayan. Meron din silang statement shirt dito. Ang ganda ng likod niya guys, oh. Tapos ito yung mga cups nila. Kaso pang babae siyang lit ng ano niya dito, ng parang brim ba yung tawag dito. Ito yung mga long sleeves nila guys. Nasa 700,000 dong. Ayan, yung mga shirts nila, nasa 550,000 dong. Hello guys, nakauwi na kami. Time check muna tayo, nasa 5:07 ng hapon. So, umuulan pa lang ngayon. Buti na lang, nakataksi kami. Nung nagtaksi na kami, saka umulan guys. So, unpredictable yung weather ngayon as of May 2026. So ngayon guys, papakita ko lang sa inyo yung mga napamili ko na damit. So dalawa lang naman yung nabili ko ngayon kasi pupunta pa tayo ng Danang bukas. Ayaw natin na mabigat yung maleta natin. So unang-una ito from ano ba to, 9855 yata to. Yan. Ang ganda, may tote bag silang laki. So ito yung nabili natin na t-shirt. Ito yung sinasabi ko, parang distress, yung may butas. Ang ganda niya guys, ang ganda ng ano, ng tela niya. Tapos kung makikita nyo, para siyang ano eh, yung harap niya, ayan no, para siyang likod. Pag binaligtad nyo yung damit, para siyang ganun. Ayan no, yung tela niya dito, sa may, malapit sa may kilikili. Ayan, yung sleeve niya kumbaga. Ang ganda. Tapos may mga butas-butas, ayan. Yan. Parang wash tee yung design niya. Tapos yung likod niya is blank. 'Di ba? Simple lang guys. May stars yung harap niya. So ito nabili ko ng 450,000 dong. Okay na rin, parang nasa 1,000 plus. So next, ito yung next na nabili natin from U2M2. So ito yung damit mismo. Ang ganda rin nito eh. Actually, ang gaganda ng tela. Talaga ng local brands dito sa Vietnam. Yan. So size large yung binili natin para boxy. Ito yung likod niya. Simple lang, walang print. Tapos, yung harap niya guys, ang ganda oh. May nakasulat siyang Love Valley. Nung finit ko to, talagang sabi ko, kukunin ko na eh. Sobrang ganda. So, ito nabili ko ng 380,000 dong. Mas mura pa pala to. So, ito yung mga na-pick up natin. Itong first day natin. Sa Ho Chi Minh, ayaw nating bumili ng napakarami kasi guys. Gaya ng sabi ko kanina, pupunta pa tayo ng Danang bukas. So, ang flight natin is nasa 6:45 ng umaga. So, bali parang mga alas 3 na madaling araw gising na tayo bukas. So, talagang ngayon, nasa 5:10 na ng hapon, maaga tayong nakauwi. At least makapagpahinga tayo. Maaga tayong makapagpahinga. And since umuulan ngayon guys, dapat sa Pha Vietnam kami kakain or magdi-dinner. Napag-isipan namin na mag-grab na lang kami guys. At dito na lang kami kakain. And marami pa naman tayong shopping na nakalista sa itinerary natin guys dito sa Ho Chi Minh. Pagkabalik natin yung Danang sa Tuesday, pure shopping na yung gagawin natin, okay? So, ayun guys, update ko na lang kayo maya-maya pag naka-order na ako ng pagkain natin sa dinner. Hello guys, so magandang gabi sa inyo. Dumating na pala yung order natin na pagkain via Grab. So, time check muna tayo, nasa 6:57 na ng gabi. And ang in-order natin guys, yan, kitang-kita nyo naman, Jollibee. So, nag-crave agad tayo ng Jollibee. Pero, syempre, alam nyo naman, iba kasi yung Jollibee nila dito sa Saigon. So, ito yung in-order natin, no? Simulan muna natin dito. Drinks natin is Pepsi. Tapos, ito din yung mga iba't ibang in-order natin. Meron tayong in-order na, ito, bago to guys. Spaghetti na spicy version. Italian yata to, Italian spicy version. Teka, pakita ko sa inyo. Ito ay spicy medium Italian pasta, which is 40,000 VND.
So ito guys, meron din siyang large version pero baka hindi ko mauubos since may mga in-order pa tayong iba. Kaya medium lang in-order natin. And next naman, meron tayong biniling extra na Chicken Joy. Ito yung spicy chicken nila guys. Laki din guys oh. Thai part kasi sinabi ko na Thai part ni-request ko. So ito ay 35,000 VND, isang piraso. Tapos next naman guys, ito yung meal natin, may kasama na siyang kanin, ganyan. So ito yung one crispy chicken rice na may gulay. Ayan guys, so grabe, Jollibee, may gulay. Tapos next, ito yung kasama niya guys. Ito yung sikat sa Vietnam. Kung sa atin sa Pinas, merong creamy mushroom soup. Dito naman sa Vietnam is pumpkin soup guys. Grabe, sobrang healthy talaga dito sa Vietnam. May gulay na nga na side, tapos meron pang pumpkin soup. So tikman natin to guys. And isa pa, nakakatuwa lang yung packaging nila. Parang ganito yung packaging natin guys, yung lumang packaging natin, di ba? Sobrang nostalgic. Tikman natin to. Ito muna yung tikman natin guys, itong pumpkin soup kasi sobrang naku-curious ako dito kung ano yung lasa na ito. Medyo mainit pa. Ang sarap guys. Actually para siyang hindi lang siya pinakuluan na pumpkin, para siyang may chicken din. Ayun, tama nga, may chicken. Ayan guys, so may mga bits ng chicken siya dito. Kasi lasang-lasa mo yung chicken, yung chicken broth. Grabe. Para siyang literal na chicken broth guys. Parang wala akong nalalasaan na gulay. May celery, yes, definitely may celery to. Ang sarap guys, sakto umuulan pa kanina. Pero ngayon medyo humina naman na. Next, natitikman natin. Meron pala sila ditong hot and sweet sauce na binigay. Ayan. So, hindi ko lang sure kung para saan to. Siguro, para pala sa chicken to since wala siyang kasamang gravy. Diba? Sobrang healthy talaga dito, guys. Walang gravy. Yan, tikman natin tong chicken nila, guys, kung may pagkakaiba ba. Pagdating sa juiciness, walang pinagkaiba. Sobrang juicy. Taste test, guys. Grabe. Ganun pa rin yung lasa niya, guys. Yung isang araw pa ako nag-crave talaga ng Jollibee, guys, eh. Nung linggo kasi, since nag-gym na tayo, nagbubuhat, umiiwas na kasi ako sa mga fast foods, ganyan. Tapos nung linggo, sabi ko, bibili sana ako ng Jollibee kasi sobrang nag-crave ako. Pero pinigilan ko yung sarili ko, guys, kasi a week na lang nun, mag-Vietnam na kami. So talagang sabi ko, pag nandito tayo sa Ho Chi Minh, bibili talaga tayo ng Jollibee, guys. So, eto, nag-crave tayo. Sobrang craving satisfied talaga. So, same lang naman yung lasa niya, guys. Ganun pa rin. Grabe. Pero, para sa akin, pagdating sa itong meal na to, para sa akin, mas pipiliin ko tong sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Kasi dahil dito sa pumpkin soup, guys, sobrang sarap na ito. Grabe. Para siyang chicken broth lang din yung lasa niya. Pero, mas prefer ko to over dun sa creamy mushroom soup. Tapos to, may gulay pa, guys, oh. Next naman nating titikman guys, itong Chicken Joy. Hindi, sige, mamaya na to. Mamaya na tong spicy Chicken Joy. Itong muna, spaghetti. Kasi, naku-curious din ako eh. Check natin kung talagang spicy ba siya. So, dito sa spicy Italian pasta nila, meron siyang ham guys, instead na hotdog. Kasi sa atin, hotdog, di ba? Ito, ham. Ham yung toppings nila dito, guys. So, ito, tikman natin. Actually, maanghang siya, guys. Medyo may sipa siya ng anghang. Hindi siya ganun kaanghang, pero meron siyang anghang. So, pagdating naman sa tamis ng sauce niya, actually, medyo, ito medyo hindi siya ganun katamis. Mas matamis pa rin yung sa atin. Since nasa Vietnam nga tayo, so medyo healthy sila dito, kaya hindi ganun katamis. Pero matamis siya, guys. Yun nga lang, mas matamis sa atin. Sarap na ito, guys. Grabe. Ngayon lang nakatikim na spicy na Jolly Spaghetti. Last but not the least, guys, ito na yung tawag dito, spicy chicken. So, gaya ng sabi ko kanina, parang yung spicy chicken natin pala sa Pinas is powder lang siya, guys, di ba? Ito, siya para siyang barbecue sauce, yung itsura niya.
Ayan no. Sauce siya mismo guys. So feeling ko talagang sobrang anghang nito. Ayan no, para siyang barbecue sauce talaga eh. Sa atin kasi powder eh. So ayan, taste test. Actually para siyang sweet and chili sauce. So sa mga mahihilig sa manghang, I think sobrang perfect nito sa inyo. And for me, kung ako yung tatanungin guys, mas prefer ko yung ganitong spicy. Yung sauce niya mismo. Mas maganda kasi yung sauce na ganito eh, compared mo sa powder. Kasi pag powder, talaga eh, parang hindi siya tunay na, alam mo yun, parang powder lang kasi siya, hindi siya tunay na spicy. So ito talaga, buong buo talaga oh, kalat na kalat yung sauce niya. So, lahat talaga matitikman mo na sobrang anghang. So kakain lang muna tayo guys, ubusin ko lang to lahat. Dito ko na rin tatapusin ang ating video. So anong oras na rin kasi 6:31 ng gabi and marami pa tayong liligpitin. Liligpitin natin yung mga damit natin, yung mga bagahe natin para bukas since alas 3 ng madaling araw tayo magigising papuntang Danang. So maraming salamat sa inyo guys sa pagsama sa akin ngayong araw to. Sobrang nakakapagod pero sana na-enjoy nyo yung buong video natin. So please don't forget to like, share, and subscribe guys. Maraming salamat sa inyo. So kita-kita tayo bukas guys. Maraming salamat sa inyo.